Ngayong araw, isang murang tattoo na naman ang ibibigay natin para sa balikbayang OFW all the way from Riyadh na nakatira sa Bicol na nagpa-home service sa Sogo dito sa Cubao, nakasama pa nga si Mrs. na tinanong ko baka nakakaabala ako, kaso hindi naman daw. Sabi nila medyo lang. Anyway, client requested a freehand na almost tribal na lettering sa kanyang kabilaang balikat, kiss mark ni Madam sa ilalim ng braso, nakatabi ang old eye portrait at orasan na may Roman numeral ng anniversary nila boss sa kanyang outer upper right arm. Si Bossing, na customer natin nga pala, ay isang chef na nagluluto para sa pinsan ng isang royal family sa bansa na pinagtatrabahuhan niya. Agad ay napabilib at na-curious agad ako paano nangyari yun. Try ko paiksiin para sa inyo guys ha. Ganito kasi yun. Nung nagtatrabaho pa siya dito sa Pinas, marami raw siya pinasukan. Wala raw siya working experience sa kusina, pero natutunan niya ang paghahanda ng pagkain dahil bago daw mag-pandemic, mayroon daw silang karinderya business. O diba? Karanasan talaga ang pinaka the best na teacher. So ayun nga, balik tayo sa kung paano siya naging chef. Nung nag-apply daw siya, akala niya talaga hindi makukuha ang trabaho. Paano ba naman? Lahat daw ng aplikante kailangan magluto ng 15 na putahe na ipapatikim sa judgmental na taga-judge. Pagtapos niyang lutuin ang 14 na 14 na dish, mabuti na lang daw at di niya nakalimutan na alalan niya na the best talaga niluluto ng mga Pilipino, lalo na raw ng mama niya. Alam niyo ba kung ano yun? Tama ang hula niyo. Ang galing niyo. Adobo syempre, the best dish na pambato natin sa ibang lahi. Maraming klase ang luto dito ng adobo. Unang adobo, yung maraming toyo, maalat. Sunod naman, yung adobo na katamtaman yung alat, maanghang at tamis. Naghahalo sila lahat. Pangatlo, yung maraming sabaw na mantika. Pang-apat, yung walang toyo, kundi ang gamit lang na pampaalat asin. Tinatawag din yung adobong puti. Pang-anim, yung adobong matanda. Nakakaunti ang sabaw dahil matagal yun Papakuluan para manuot sa manok yung sabaw. Tapos yung mga rekado. Kung may nakalimutan pa ako na luto ng adobo, comment nyo na lang. Basta, ang sarap talagang adobo, kaya nga siguro nakapasa si boss sa chef na ang Riyadh. Sobrang dami nga pala namin na pag-usapan dito sa tattoo session na to. Paano ba naman? Ito, ang pinakamaaga kong schedule. Imagine guys, 5 AM partida, hindi pa ako morning person yan. Pero 4 AM gising na ako. Isa pa sa mga napagkwentuhan namin ay ang love life nila ni Madam. Secret lang pala to guys Yung sikreto daw ng lihim na matamis na pagsasama effort. Nakakagwapo rin daw sa lalaki ang ma-effort. Usapang effort ba? Effort lang pala Kung usapang effort lang, basic. Di naman sa pagbubuhat ng sariling bangko, pero grabe ako mag-effort. Kung effortan naman ang basehan ng gwapo, di mas e-effortan ko palalo. Halata naman siguro effort ko kakasabi ng effort, diba? Teka. Napahaba na naman pala ang kwento ko. Para mabilis ang usapan natin at wala nang paligoy-ligoy pa, kontakin nyo na ako dito sa FB page More Than Vlogs. I-message o tawagan ako dito sa cellphone number ko 0970-825-0395. Bago matapos tong video, panoorin at alamin natin ang tattoo client na binusog ako sa food trip at nagbigay pa ng maraming chocolates. Eto na, customer review. Let's go! Boss, tapos na yung tattoo natin. Anong masasabi mo? Overall, napaganda. Sulit. Yan kabilaan yan, balikat. Rate mo na boss, 1 to 10. Huwag na tayo mag 1 to 10. Million na natin to. Napalagang ko. Solid.
OFW nga pala kabayan natin galing sa Riyadh, Middle East, and province mo, boss. Tagasan ka pa? Bicol. Nagstay pa yan dito sa hotel na kulay pula para lang dito sa session namin si boss. Pero taga Bicol pa yan. Para lang mapagbigyan, matapos na. Bas, salamat sa chocolate at saka sa pa-food trip Oo ba? Next time pa ba? Marami pang project lahat to. Yun. Ikaw nagagawa. Salamat, boss. Ingat ka sa biyahe mo ulit. Sige. Sige ba. Thank you.